Buhay at Musika Channel. Pagsusumikap at pangarap. Ang paglalakbay ni Franco sa kabila ng pagsubok. Dear BM Channel, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Franco, isang estudyante na nais ibahagi ang aking kwento at mga pagsubok na aking kinakaharap sa pagpapatuloy ng aking pag-aaral. Lumaki po ako sa isang simpleng pamilya na may limitadong pinagkukunan ng kabuhayan. Ang aking mga magulang, sina Tatay Ramon at Nanay Lorna, ay mga magsasaka. Sa kabila ng kanilang pagsusumikap, madalas po kaming kapusin sa pang-araw-araw na pangangailangan. May mga pagkakataon na kinakailangan kong magtrabaho pagkatapos ng klase upang makatulong sa aming gastusin. Minsan nagtitinda ako ng gulay sa palengke o kaya'y nag-aalaga ng mga hayop sa aming maliit na bakuran. Isa sa mga hindi ko malilimutang karanasan ay noong ako'y nasa ikalawang taon ng high school. Kinakailangan kong huminto ng isang semestre dahil sa kakulangan ng pondo para sa aking matrikula at mga gamit sa eskwela. Sa tulong ng aking mga guro, lalo na si Ma'am Teresa at mga kaibigan, nakabalik ako sa pag-aaral at ipinagpatuloy ang aking pangarap na makatapos. Franco, huwag kang mawawalan ng pag-asa, sabi ni Ma'am Teresa isang araw habang kami nag-uusap sa kanyang opisina. Gagawin namin ang lahat para matulungan kang makabalik sa eskwela. Maraming salamat po, ma'am, sagot ko. Halos maiyak sa tuwa. Hindi ko po kayo bibiguin. Sa kabila ng mga pagsubok, nananatili po akong positibo at determinado. Ang aking inspirasyon ay ang aking pamilya at ang pangarap na maiangat ang aming kalagayan sa buhay. Nais ko pong ibahagi ang ilang mga partikular na karanasan na nagbigay sa akin ng lakas ng loob upang magpatuloy. Noong ako'y nasa 3 taon, nagkaroon kami ng malaking problema sa aming pananim dahil sa bagyong Yolanda. Halos lahat ng aming ani ay nasira at wala kaming sapat na kita upang matustusan ang aming pangangailangan. Sa kabila nito, hindi pa ako nawalan ng pag-asa. Nagtulungan kami ng aking mga kapatid upang makabangon muli. Nagtrabaho ako bilang isang tagalinis sa isang maliit na tindahan sa aming bayan upang makatulong sa aming pamilya. Kaya natin to, Franco, sabi ng aking kapatid na si Ana habang kami naglilinis ng tindahan. Basta't magtutulungan tayo, makakaraos din tayo. Oo, Ate Ana, sagot ko. Para ito sa ating pamilya. Isa pa po sa karanasan na hindi ko malilimutan ay nung ako'y nagkasakit ng dengue. Halos 1 buwan akong hindi nakapasok sa eskwela at nahirapan akong makahabol sa aking mga aralin. Ngunit sa tulong ng aking mga guro at kaklase, lalo na si Ma'am Teresa at ang aking matalik na kaibigan na si Juan, nagawa kong makabawi at nakapasa sa aking mga pagsusulit. Franco, nandito lang kami para sa iyo, sabi ni Juan habang binibisita ako sa bahay. Tutulungan kitang makahabol sa mga aralin. Salamat, Juan, sagot ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala kayo. Noong ako'y nasa 4 na taon, nagkaroon kami ng pagkakataon na sumali sa isang science fair. Dahil sa kakulangan ng pondo, naghanap kami ng mga recycled materials para sa aming proyekto. Nagtulungan kami ng aking mga kaklase
upang makabuo ng isang solar-powered water purifier. "Franco, tingnan mo ito," sabi ni Maria, isa sa aking mga kaklase, habang ipinapakita ang isang lumang solar panel. "Pwede natin itong gamitin para sa proyekto natin." "Ang galing, Maria," sagot ko. Siguradong magugustuhan ito ng mga judges. Sa araw ng science fair, hindi namin inaasahan na mananalo kami ng unang gantimpala. Ang aming proyekto ay kinilala bilang isa sa mga pinakakapakipakinabang at makabago. "Hindi ko akalain na mananalo tayo," sabi ni Juan habang hawak ang tropeyo. "Ang sipag at tiyaga natin ay nagbunga." "Oo nga, Juan," sagot ko. "Para ito sa ating lahat." Sa kabila ng mga pagsubok na ito, nanatili po akong positibo at determinado. Ang aking inspirasyon ay ang aking pamilya at ang pangarap na maiangat ang aming kalagayan sa buhay. Nais ko pong magpasalamat sa aking mga guro, lalo na kay Ma'am Teresa, na laging nandyan upang gabayan ako. Gayon din sa aking mga kaibigan na laging handang tumulong sa akin sa oras ng pangangailangan. Sa pagtatapos ng aking liham, nais ko pong humiling ng isang Tagalog na kanta na Hawak Kamay ni Yeng Constantino. Ang kantang ito po ay nagbibigay sa akin ng lakas at pag-asa sa tuwing ako'y pinanghahinaan ng loob. Ang mga salita ng kanta ay nagsisilbing paalala na hindi ako nag-iisa sa aking laban at may mga taong handang umalalay sa akin. Maraming salamat po, Kuya Charlie, sa inyong programa at sa pagbibigay ng inspirasyon sa maraming kabataan tulad ko. Naway patuloy kayong magtagumpay at nakapagbigay ng saya at pag-asa sa inyong mga tagapakinig. Ang inyong programa ay isang malaking tulong sa amin, lalo na sa mga kabataang nangangarap na makamit ang kanilang mga pangarap sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Lubos na gumagalang, Franco. Maraming salamat, Franco, sa iyong pagbabahagi ng karanasan at makapagbigay ng inspirasyon sa ating maraming kabataan na nangangarap at makamit ang kanilang mga pangarap sa kabila ng mga pagsubok sa buhay.